Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So ang kaibigan, napaka-importante, napakaganda ng topic na ating pag-usapan. Tungkol po ito sa ating business o sa ating negosyo, no? Especially sa ating sari-sari store business or kahit ano pang negosyo meron ka. Importante kasi ito, pag-usapan natin ang tungkol sa cash flow. Paano ba magkwenta ng cash flow? Ano bang cash flow kaibigan? Actually, merong nagtanong, shout out sa ating kapatid. Siya yung dahilan kung bakit naisipan ko gumawa ng video ngayon about cash flow. Shout out kay sis Marlene. Ayan, thank you so much sis kapatid ng Marlene, no? Magandang po yung katanungan. Mga kaibigan, ito ang katanungan ng ating kapatid na si sis Marlene. Paano magkwenta ng cash flow? Or para malaman kung kumikita ba ang sari-sari store? Ayan. So kaibigan, actually ang cash flow po, medyo hindi ito madali, hindi ito easy if we are talking about companies. Ayan, so teka lang, may dumaan na motor, no? Kung pag-usapan natin yung cash flow ng big companies, yung malalaking ng negosyo, medyo hindi po siya madali. Ayan, pero kasi nga tungkol sa sari-sari store, so medyo madali lang ito. Ayan, so nagiging komplikado lang, medyo komplikado kung malaki na talaga yung sari-sari store mo or marami ka ng branches. Ayan, yung iba sa atin, maraming branches, nagre-rent, nag-uupa ng pwesto. Ayan, so yung iba may mga pinapasweldo, may mga empleyado tayo, so medyo, ayan, hindi na madali ang ang pagkwenta ng cash flow pag ganun kaibigan. Pero, alam ko na karamihan sa atin ay hindi naman nagre-rent ng pwesto. Most of us, hindi naman marami yung ating branches. Kadalasan sa atin, alam ko, isa lang yung ating tindahan. At most of us pa, walang empleyado. Tayo lang yung nagbabantay ng ating tindahan. Kaya napakadali lang po nito. So, hindi na ako lalayo, no? Paano ba magkwenta ng cash flow? Ay, kaibigan, bago natin pag-usapan kung paano magkwenta ng cash flow, dapat alam natin kung ano yung cash flow. Kaya sana tapusin nyo po hanggang dulo yung video ito para malaman nyo po kasi napaka-importante po nito. Pag hindi natin alam yung cash flow ng ating negosyo, ng ating tindahan, kahit maliit, ay kaibigan, pag hindi mo alam ang cash flow, ano na nangyayari kaibigan sa ating negosyo? Malaki ang chance sa malulugo ito. May konting hint lang sa TGB, no? Ang cash flow nga pala yun yung perang pumapasok at lumalabas sa atin. Para ma-explain ko po ng mabuti, para maliwanagan yung ating kapatid na si Sis Marlene, pag-usapan po natin ngayon, ha? Sana tapusin niyo pong gandol yung ating video kasi napaka-importante po nito. At sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe kay Ate GB at din pakihit na notification bell. Kasi para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para marami tayong matulungan. And please don't skip the ads, no? Ito na lang yung bayan nyo kay Ate GB. Please don't skip that. No, joke. Set aside joke, kaibigan. Please don't skip that. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, sagutin na natin yung katanungan ng ating kapatid na si Sis Marlene. Paano magkwenta ng cash flow or para malaman kung kumikita ba ang ating sari-sari store business? So mga kaibigan, pag-usapan na natin, ha? Yung tanong ng ating kapatid na si Sis Marlene. Paano magkwenta ng cash flow or para malaman kung kumikita ba ang sari-sari store? Ayan kaibigan, so about cash flow, kailangan natin of course yung ating mga resibo. Importante ito sa ating mga expenses and of course yung listahan ng ating sales or binta, dapat nakalista po para malaman natin. First and foremost, bago natin pag-usapan kung paano magkwenta ng cash flow, ano ba ang cash flow? Kaibigan, ang cash flow po, ito yung cash flow is the money that comes in and goes out sa ating negosyo or meron tayong kumpanya sa ating kumpanya. Ayun, so yung ating mga investment, yung ating pangpuhunan, yung perang hiniram natin kasi nag-start tayo, hiniram lang natin yung puhunan or yung ating mga other expenses sa ilaw, ayan, yung ating kita, yung ating binta pala sales. So, yun yung cash flow, no? Yung kung sa Tagalog pa, para maintindihan talaga natin, yung perang pumapasok at lumalabas. Ayan, yun yung cash flow, dear friends. So, para malaman natin, no, yung cash flow, kung kumikita ba yung ating tindahan, ayan, so gumawa ako ng listahan kaibigan, ha? As a concrete example,
Hindi na lang ako gagamit ng ibang example. Dito na talaga sa ating sari-sari store. O, tingnan nyo, no? Kasi naman meron tayong tindahan na 23 years na pong nakatayo. Thank you so much, God. So, habang walang customer, kasi ngayon ay 4 p.m., bago pala nag-alas 4, basta ganitong oras, konti lang customer. Pero mamaya, mga 5 p.m., 6 hanggang 7, marami ng customers. Ngayon na konti lang customers, we will grab the opportunity. Pag-usapan natin kung paano magkwenta ng cash flow. So, ayun na ha. Paano magkwenta ng cash flow? Ano ba ang cash flow? Yung perang pumapasok at lumalabas sa ating kumpanya or sa ating negosyo. So, ang kaibigan, para makwenta ang cash flow, within particular time, halimbawa kay Ate GB sa 1 week. Ito yung cash flow natin na February 1. Naglilista po kasi ako ng aking binta or sales araw-araw. Tingnan nyo, no? Nakalista po yan. Ito sa buwan ng January. Ito po ay sa December. Ayan, November, nakalista po yan. So, dito tayo sa February, bago pa, no? February pa ngayon. So, from February 1 hanggang February 7, 1 week. Magkano ba yung, ano ba yung cash flow natin, no? Ayan, so, positive or negative, ha? Tingnan natin. So, ito yung sales ko, February 1, 9,400, February 2, 3,000, ayan, and so on, so forth. O, yan, tingnan nyo, no? Sa February 7, ito. So, ngayon ay February 10. February 9, maliit. Kaunti lang. Pero dito tayo sa 1 week. February 1 hanggang 7. So, ito yung cash, ito yung benta or sales natin sa 1 week, mga kaibigan. Ang February 1 hanggang February 7, ang total po niyan, itong sinulat ko na po, 37,550 sa 1 week. Okay. And para malaman natin yung cash flow, of course, kung merong benta, merong sales, of course, merong expenses. Ayan, ito yung expenses natin. Mga deliveries, yung resibo natin sa pamamalingki, ayan, yung sa soft drinks, ito yung mga resibo ni Ate GB. Ugali ko na kasi kaibigan ang hindi nagtatapon ng resibo, no? Check ko muna bago magtapon. Ayan. So, ang total ng lahat ng deliveries ni Ate GB, ayan, ang total po niyan sa 1 week, sa 7 days, ito po, 26,202. Ito kaibigan, hindi kasali ang bigas. Kasi yung bigas, husband ko po, hindi kasali yung ice cream. Iba yung ice cream, hindi kasali si GCash. Hindi ko na sinali si GCash, kaibigan. Sa groceries lang talaga. So, ito mga resibo, ang total nito, kaibigan, ay ito po. 26,200. Yun yung expenses natin sa groceries. And then, sa electricity, kasi meron tayong refrigerators, 2, 1,700 po ang bigay ko sa electricity. Yung bill namin mahigit 4,000, sometimes 3,000. Pero yung iba, kinukuha namin sa PesoNet Cafe. Yan. So, sa electricity, sa tindahan ko lang, 1,700 at others. Ano tong others? Pamasahe sa pamalingki, bayad sa yung tagahakot. Ayan. Yung bibili kami ng bigas, kargador. Mayroon kasing tagahakot from inside the market papunta sa parking lot, magbabayad kami 20 pesos per sako sa bigas. Yung expenses natin kung magdala ng sasakyan, panggasolina, ayan, or kung mag-arkila ng tricycle, 150 pesos po. Ayan, so meron tayong other expenses. So, groceries, electricity, and others, lahat ng expenses ko sa 7 days, sa 1 week ay 28,900 po. Ayan, so yung ating sales or binta is 37,550. At yung ating expenses is 28,900. So, ito yung cash flow, ha? So, yung ating net cash flow, so, yung ating benta or sales na 37,550, didakkan natin sa mag-subtract tayo. Kukuhanin natin yung ating expenses. So, yung sales natin na 37,550 minus the expenses, 28,900. So, yung ating net cash flow is 8,650. So, positive. Ibig sabihin, kumikita yung ating sari-sari store. Pag negative ito, palugi yung ating negosyo. Ayan, kaibigan, no? So, ganito ang pagkwenta ng cash flow. So, hindi naman ito mahirap, kaibigan. So, yung binta or sales natin in a particular time, sa 1 month or sa isang linggo, and minus the expenses natin in a particular time, yung matitira, ito yung net cash flow. Pag negative yan, ay lugi. Palugi ang yung negosyo. Pag positive, katulad dito, ay
lumalago po yung ating negosyo. Congratulations. Pag hindi ito negative, ibig sabihin, worth it yung ating pagsisikap kasi kumikita tayo. Yung net cash flow positive. O tingnan nyo, ibig sabihin, kumikita si Ate GB, lumalago ang negosyo ni Ate GB. So Sis Marlene at sa mga kasari ko dyan, ganito po ang pagkwenta ng cash flow. Okay? Kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment ha. Again, thank you so much mga kaibigan. Ayan, ganito lang po kadali ang pagkwenta ng cash flow. Sana positive po ang net cash flow nating lahat.